pag-asa pinakamalakas na bagyo hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ngayong taon, ang Super Typhoon Yolanda. At lalo pang lumakas ito, Jessica, dahil tagline nito ng ilang hangin na umaabot sa 225 kilometers per hour. Ako po si Esther S. Bernal. At ako naman po si Gail Bernal Buenavista. Ako'y nakatira dati sa May Kawayan, Bulacan. At dun sa lugar na yon ay maganda siya. Pero, bahay. 8 months pa lang yung aking bunso. Doon ko nalaman na bumaba na talaga. Kasi pag bumaha, lumilikas kami dun sa kapitbahay. Kaya mula noon, every year, ganun, lilikas kami sa kapitbahay. Pupunta kami doon sa kumari ko. Pinaka-struggle talaga namin. Pagka nagbaha, talaga namang ako yun. Yung mga gamit, ako yung nagtataas. Ako unang nagtataas. Kasi yung anak ko, lumaki na nga, Maliliit pa kasi. maliliit pa sila. Kaya, ang tendency talaga, bantayan yung bahay, yung mga gamit, taas do, taas dito, taas do. Ganun ang ginagawa ko every time na may baha. Before, di ba hanggang bewang limami, so hanggang dito namin. Tapos habang lumalaon, taas na pa sa taas. Pataas na ng pataas. Sobrang tapos ang lakas ng tubig. Doon na nga ako ni-nervous eh. Inatake ng nervous. Every year ba naman? Time na nagkakasakit kami, tapos makita mo nandiyan na yung tubig. Tapos di mo alam kung anong gagawin mo. Baby pa yung kapatid ko, yung bunso, buhat-buhat mo. Tapos kami akay-akay pa na pupunta kami sa kabilang bahay. Yung pagtawid mo pa lang, pwede ka nang tangayin ng alon, pwede kang malunod. Tapos yung siyempre mag-iisip ka sana may to the rescue. Ang tagal-tagal ng rescue, makita mo ano yung plastic boat ba tawag doon? Yung Bangka, makikita mo, may yung mga bangka. Tapos naranasan din namin na yung sasakay ka doon sa may Refrigerator. takip ng ref. Takip ng rep. Natatandaan ko yung, nag-aaral na sila noon eh. Paano pagka galing sa school? Kaya ang pinaka-sasakyan nila yung takip ng rep. Para kasi sa akin, nag-turning point sa akin yung nakikita ko silang dalawa at their age. She is 75, tapos may tita akong 82, na ilalagay sa wheelchair, ilulusong namin siya sa baha. Makalipat lang kami sa ibang lugar. So kung iisipin mo, napakahirap, napapaiyak po talaga ako. Kasi yung nervyos, lahat na tulog ka, magising mo ng 12, may tubig na. So you have to prepare silang dalawa, anong gagawin natin? Lakas na ng ulan, tapos sobrang taas ng tubig. So ganun, sobrang, sabi ko, Lord, ano ba to? Lagi ako nagpe-pray. For how many years ba nagpe-pray ko, Lord, lead us kung saan, lead us kung kanino namin to mabebenta. Kasi magiging negative yun. Ako, sinong bibili nito? Binabaha. So siguro we need to pray. Siguro nag-pray kami ng mga ilang years hanggang sa may dumating, may nag-ahente ng bahay namin. Tapos yun, nakapag-decide, yes, ang bilis lang na binigay namin yung price. Parang atas na lang, ayan na, binili niya na. And then nagpahanap kami ng agent kung saan kami titira. Ito na, we need to look talaga. Although meron na, ito na Anastasia, nag-ano na kami, nagpipilian na talaga, pinagpipilian na talaga. Eh yung kapatid ko, meral ko dapat. So we need to, mag-submit doon sa sinasabi niya. Kasi alam namin makakabuti yun. Tapos nung time na yun, sinabi ni Maricon, puntahan na yung bahay. Yung nag-ahente dito, ang pangalan niya ay Maricon. Loy. Si Loy. Binenta niya to. Tapos namasyal na kami dito. Ang pinakamalapit na nagustuhan ko dito, kahit saan makakabili ako ng isda, ng manok, yung Gulay. Ng gulay. Magbabike lang ako siguro mga 5 minutes. Wala pang 5 minutes na pagbabike mo. Makakabili ka prutas. Paglabas mo dyan, meron tindahan dyan ng prutas.
may tindahan ng mga gulay, lahat. Yun ang pinaka-gusto ko dito. At the same time, kasi exercise na rin yun sa'yo. Kahit naman maglakad, pwede naman. Exercise na rin sa'yo. Ang kinagandahan ko talaga dito is, pwede ka mamasyal. Si Mami nag-exercise na everyday, naglalakad yan dito, naglilibot yan dito sa subdivision. Sa mami, yung paglalakad. Yun, paglalakad. Okay naman. Kaya ayoko sa aming aso namin eh. Kasi nakipagbabagan. Kaya ako na lang mag-isa. Hanggang doon sa Block Block 6. one. Block 6 to eh. Hanggang doon sa Block 1. Hindi binabaha tong lugar na to. We know na mataas tong lugar na to. Kaya din ito yung pinili namin. Ayun. Ikaw, Mami. Finally, nandito na kami sa San Pablo. Mulang Bagyo, si Ugong ba yun? Ang lakas. Ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan. Tapos, wow, sabi gano'n. Sa loob-loob ko, oo nga. Ang lakas ng ulan, ang lakas pero walang baha. Kaya, kahit na gano'n, at least na ako dahil walang baha. Hindi gaya doon sa dati. Pagka gano'n kalakas ang ulan, at saka, lagot na ako. Lagot na kami. Ang sa akin, sa mami ko kasi, tuwing titinan ko siya, lalo na pagbaha, makita mo sa kanya yung sobrang alala niya. Saka hindi lang yung takot niya na, minsan nasasabi niya pa nga sa akin na, Mami, ito na yung buhay namin dito, dito pa kami mawala. Kung nga, hindi mo siya maabutan, ganyan, biglang taas yung tubig. Yun yung nakikita ko sa kanya na, yung takot talaga. Sobrang takot talaga. Kaya, ang ano ko kay Mami, thank God, nakapag-decide siya to leave the house. Kasi yung, very sentimental yung sa kanya. Mahal na mahal niya yung bahay niya. But, dahil niya sa nangyayari, nakapag-decide siya na umalis doon. And I thank God, nakita ko ngayon kay Mami, hindi na siya ninenervyos. Masaya siya. Yung contentment, yung satisfaction, na na-enjoy niya yung place na to. Tahimik. Sobrang tahimik. Talaga. Masaya kami. Lalo na ako masaya ako kasi hindi ko siya nakikitang malungkot, naiyak, or ninervyos. Kaya sabi ko, Lord, pati ako at peace na din. Kahit matulog kami, very peaceful talaga siya. Thank you, Lord. Yeah, kita ko si Mami, hindi na siya high blood as in high blood. Ang tataas ng blood pressure ni Mami eh. Kaya ngayon hindi na, it's much lesser na talaga. Kaya thank you, Lord, nandito na kami sa next station. Doon po sa mga naghahanap ng bahay, katulad po sa mga kaibigan namin, nagre-refer kami ni Mami sa aming mga friends na dito namin nakita yung safe kayo dito. Safe na safe kami dito sa Next Asia. Every night, sabi ko nga, Lord, iba eh. Iba yung nasisettle yung heart mo. Na pagtulog mo, alam mo na walang mangyayari sa iyo dito. Kahit sa gabi na yan, ang dilim-dilim pa nga dito. Kasi nga, bago pa lang to eh. Nung unang tingin pa nga lang namin dito, iba na yung dating sa akin. Ako talaga, ako kasi nauna bago si Mami eh. Kami munang magkakapatid ang nagpunta dito. Kaming tatlo, yung dalawang kapatid ko. Na, sabi niya, ate, safe na dito. Sabi ko nga, safe na dito. Tamo ate, walang pollution dito. Okay na okay to kay Mami sa kay auntie. Sabi ng mga kapatid ko. Kasi, kita mo sila, mas excited pa kay dalawang kapatid kong lalaki na nagpunta dito. They check on it talaga. They check. Kaya doon sa mga naghahanap ng bahay, dito po yung safe place na nakita nyo naman, naranasan namin. Kaya, punta na kayo dito. Affordable pa.